ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa aking. Nagmamadali nga itong si Zoe na makausap itong si Joy at agad naghihiram ng cellphone dahil may tatawagan nga daw siya. At nagtanong naman itong si Joy dito kay Zoe na kung bakit nasaan ba itong kanyang cellphone. At ang sagot naman din mano ni Zoe ay nandun na hawak ni Tita Giselle. At dito nga dinadayal ni Zoe ang number ni Carlos Benitez. Subalit walang kalam-alam itong si Zoe na nasa likuran niya itong si Giselle. At nang sagutin na nga ni Carlos ang tawag ni Zoe ay agad na inagaw ni Giselle itong cellphone. At natanong itong si Giselle kay Carlos na kung bakit daw tinatawagan siya dito ni Zoe. At ang sagot naman ni Carlos sa kanya na hindi daw niya alam. Baka raw ay inaaway na naman daw itong si Zoe ng kanyang ama kaya magsusumbong na naman ng sama ng loob daw dito sa kanya. At dahil dito, tila natakot naman ng husto itong si Zoe na baka malaman ni Giselle ang kanilang plano. At nagpapasalamat naman itong si Moira dito kay Carlos na sana ay nalusutan niya itong ang si Giselle at nakahanap agad ng alibay itong si Carlos. At kinakailangan na magmamadali daw sila upang makatakas na nga itong si Moira at makapunta na nga ng Japan. At nagtanong itong si Carlos kay Moira kung may 3 million pesos ba daw ito at ang sagot naman ni Moira na buti na lamang daw ay hindi nga sinonog itong 30 million pesos na pera nga dito nila RJ at Giselle. At agad na inaya niya itong si Carlos at puntahan ang nasabing kanyang pera at kuhukayin nga daw niya. At pagdating na nila Carlos sa lugar na iyon, ay nagulat itong si Moira nang makita na wala na nga itong kanyang pera at nakuha na nga ng iba. At dito nga na humingi ng tulong itong si Moira dito sa kanyang kaibigan na si Nerissa na siya na lamang magbayad kay Carlos Benitez ng 3 million pesos upang maayos ang kanyang visa at passport nang sa ganon ay makakaalis na siya at makakapunta ng Japan. Tila tumitindi na rin ang hinala dito ni Giselle kay Zoe kaya binalaan niya itong si Eric na kung makita itong si Zoe ay huwag hayaan na makaalis sa Apex dahil duda ito na may binabalak itong si Zoe na tulungan ang kanyang ina at ito na nga ay hindi nagkamali dahil humingi nga ng tulong itong si Zoe kay Carlos Benitez at gustong malaman ni Zoe kung natulungan ba ang kanyang ina na si Moira. At hindi nga nagkakausap itong si Carlos at Zoe dahil inagaw nga dito ni Giselle. At laking gulat ng mga pulis nang pasukin nga muli itong hotel kung saan nanuluyan itong si Moira ay wala na nga silang naabutan roon at hindi nga nila naaresto ito. Buti na lamang ay nakantabay itong si RJ sa lugar kung saan ay nahagip niya ng tingin itong sinasakyan ni Carlos na may kasamang babae. At duda nga itong si RJ na si Moira ayon dahil kitang-kita naman ang itsura ni Moira at dito nga na tinawagan ng mga pulis na papuntahin sa airport kung saan naroon ito sina Moira at Carlos. At sumunod na rin dito itong si Giselle kaya nakumpirma nga nila na ang taong tumutulong dito kay Moira upang tumakas ay walang iba kundi itong si Carlos Benitez. Kaya walang duda na madadamay na rin itong si Carlos sa lahat ng mga pinagagawa ni Moira. Dahil nga sa kanyang anak na si Zoe na nakiusap ito, natulungan ang kanyang ina at huwag hayaang makulong. Kaya yan naman ang ating patuloy na pakaabangan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.